What's up mga kaleki, magandang araw sa inyo. So sa video ito, i-discuss natin ng Ohm's Law. Ito ang pinaka-basic fundamentals kung gusto mong matutunan ng electricity. So sa Ohm's Law, meron tayong tatlong unit na kailangang maintindihan. Unang-una si voltage, pangalawa si current, at ang pangatlo is si resistance. Ngayon si voltage, ang unit symbol na ginagamit natin sa kanya ay letrang V o victory. Tapos ang unit of measurement naman, ang ginagamit natin ay volts para masukat natin kung ilan yung voltage. Tapos si current, ang symbol naman niya ay letrang I. Tapos ang gamit natin na unit of measurement ay amperes or amps. At ang pangatlo ay si resistance. Unit symbol natin ay letrang R. Ang unit of measurement naman natin ay ohms. So si ohms, ito yung parang sapatos ng kabayo. Yung ganyan symbol. Omega, parang ganyan. Yung omega symbol na yan. So regarding sa computation, meron tinatawag na Ohm's Law Triangle. Ito yung pinaka-cheat sa ating formula para hindi natin kinakabisado yung mga formula. Hatiin lang natin sa tatlo yung triangle, tapos ilalagay natin si voltage, si current, saka si resistance. So sa triangle na to, nasa itaas si voltage at nasa ibaba niya kahit magkabaligtad si current, saka si resistance. Kaya gamit yung triangle na yan, Ohm's Law Triangle, pwede natin yung gamitin para makapag-derive ng formula. Halimbawa, kailanganin natin si voltage. Ang gagawin lang natin, voltage is equals to current times. So, magiging multiplication to. Current times resistance. So, meron na tayong formula para kay voltage. Itong division na to ay magsisilbing multiplication. Tapos, ito namang division na to ay magsisilbing division. So, divided yan. And for example, kailangan nating hanapin yung value ng I o gagawa tayo ng formula, i-derive natin yung formula ng I. I is equals to voltage divided by the resistance. So, gamit itong triangle na to, kung mapapansin nyo, itong division na to, voltage divided by the resistance. Pag ang hinahanap naman natin si resistance, may dalawa tayong given, si voltage saka si current, i-divide lang din natin voltage divided by current. So, ang resistance is equals to voltage divided by current. So, yan ang ating Ohm's Law Triangle. Yan ang ating pinaka-cheat para madali nating makuha yung ating formula. So, halimbawa, nakalimutan mo yung arrangement nitong Ohm's Law Triangle, okay lang din. Pero mas madali itong tandaan, basta nasa taas si voltage, taas nasa baba yung I saka R kahit magkabaligtad. Pero halimbawa, hindi mo alam itong Ohm's Law Triangle, hanggat meron kang naaalalang kahit isang formula sa ating ibinigay kanina, ay hindi ka maliligaw. Halimbawa, ako, ang natatandaan ko lang na formula palate ay voltage is equals to I times R or current times resistance. So, halimbawa, gusto natin kuhanin yung I, i-divide lang natin both sides sa R para ma-eliminate natin yung R. So, ayan na yung ating I. So, ito yung formula natin para sa current. I is equals to V over R. So, VIR, balik ulit tayo sa VIR. Halimbawa, gusto ko naman mahanap yung resistance, i-divide both sides ko lang sa current at makukuha na natin yung R is equals to V over I or R is equals to V over I. So, yan lang yung Ohm's Law. Paikot-ikutin mo man yan ay hindi na tayo maliligaw. Ngayon, para mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba si voltage, si current, saka si resistance. Para mas madali nating intindihan, isipin natin yung tubig sa gripo. Since hindi natin nakikita yung electricity, hindi natin pwedeng hawakan dahil makukuryente tayo, isipin natin na yung electricity ay galing sa tubig. So si voltage, ito yung nagsisilbing pressure ng tubig natin. Ito yung tinatawag na potential difference. Ito yung tumutulak sa tubig para dumaloy siya. So itong current naman sa tubig, current ng tubig. Ibig sabihin, ito yung agos ng tubig. So current, may measure natin siya as amperes. Tapos ang resistance, ito yung ating gripo. Ito yung ating faucet. Kumbaga, ito yung pumipigil para tumapon yung ating pagdaloy ng tubig. So si voltage, siya yung pressure ng ating tubig. Siya yung nagtutulak para dumaloy yung ating tubig sa loob ng tubo. Si current naman, siya naman yung daloy or yung agos ng tubig
At si resistance, siya yung gripo or yung faucet natin. Pag hininahan mo, sinarado mo yung gripo, ibig sabihin, mataas yung resistance niya. Pag mataas yung resistance niya, ay mahina yung daloy ng tubig. Or pag sinarado mo yung gripo, walang dadaloy na tubig. Ibig sabihin, walang dadaloy na kuryente. So gamit ulit itong BIR, siyempre madali ito tandaan dahil nandito yung naniningil ng ating buwis or yung tax, BIR. Pero letrang B yun, baboy, ito, victory, yun, bravo. So gamit itong formula na to, pressure ng ating tubig ay equals to Palmolive has a long-lasting bango. Para di lang maganda, aroma ganda. Ito gusto ko, masarap. Ito gusto ko, ito gusto ko. daloy or agos ng tubig times sa pagkakabukas mo ng gripo. Yun yung ganong kalakas yung ating pressure. So sa electricity, ibig sabihin, kapag yung resistance mo ay mataas or sinarado mong maigi yung gripo mo, ibig sabihin, yung current or yung daloy ng ating tubig ay mahina or mababa or mabagal. Ganon din sa electricity. Kapag mataas yung ating resistance, mababa yung ating current. Kasi ang resistance, siya ang pumipigil sa daloy o aagos ng ating current. Sa tubig, saka sa electricity, parehas lang yun. Resistance, ibig sabihin, pumipigil sa ating current. Tapos, ibig sabihin, kapag ang ating voltage ay tumataas, ibig sabihin, tataas din yung ating current sa Ohm's Law. So, subukan natin kumputin sa actual na application. Subukan natin gamitin yung mga formula na yan kung totoo ba yung pinagsasabi niyan. So, kanina sabi ko, kapag ang resistance natin ay tumataas, bumababa ang ating amperahe. Paano nangyari yun? Totoo ba yun? Subukan natin kumputin. Gamitin ulit natin si BIR, voltage equals to current times resistance. So, sabi ko, pag tumaas si resistance, bababa si current. So, si current ang hanapin natin. Current is equals to V over R. So, sa example natin, gamitin natin itong 220 volts since yan naman lagi ang voltage natin sa bahay. More or less, 220 volts. So, ang resistance natin, for example, is 10 ohms. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng current na 22 amperes. So, gamit yung formula na yan, pag binabaan ko yung resistance, or sabi natin, tinaasan ko yung resistance, ginawa kong 20 amps, 20 ohms. Ilan na ang ating amperahe? Ibig sabihin, ang amperahe natin ay bababa rin. Magkakaroon lang tayo ng 11 amperes. So the same thing din, kapag ginawa ko tong 80, tinaasan ko yung ating resistance. Pag tinaasan ko yung resistance, bababa to. So sabi natin kanina, 11 amperes, di ba? 220 divided by 80, magiging 2.75 amperes na lang. So, totoo yung sinasabi natin. Pag tumaas si resistance, bumababa si current. So, sabi ko kanina, voltage, pag tumataas din yung current. Subukan natin. So, si voltage, halimbawa 220 volts. Current ang hinahanap. So, resistance, sabi natin, hindi nagbabago resistance. 10 lang lagi yung resistance. So, 220 divided by 10 equals to 22. So, sabi natin, dumoble itong voltahe, naging 440. So, sa ganitong equation, dumoble din yung ating current. 440 divided by 10 equals to 44 amps. So, using the formula ng Ohm's Law, kapag tumataas si voltage, tumataas din ang ating current. Bukod sa Ohm's Law triangle natin, yung voltage, resistance, saka current, may isa pa tayong triangle ng Ohm's Law. Dito naman, gagamitin natin si power or si watts. Power, current, voltage. So, PIV. So, itong triangle na to, ito ay useful dahil makukompute na natin talaga yung electricity dito. Kasi nandito na si P. Si P, ito yung tinatawag natin na power. Meron tong symbol na P or ang unit of measurement niya ay watts. So, most of our equipment, appliances sa bahay ay may rating na watts or kilowatt. Tapos, si current. Kilala nyo na si current, kilala nyo na rin si voltage. So, ganun lang ulit para makuha yung ating formula. P is equals to I times V.
current times voltage. So kahit lang yan lang yung tandaan nyo, pag marunong kayo ng transpose, mag-transpose, divide both side by I or divide both side by V, pwede nyo na makuha yung iba pang formula. Pero kung mas convenient sa inyong tandaan na lang tong triangle natin, ay mas madali. Kasi ito, I, kung kukunin natin yung I, P divided by voltage. Tapos kung kukunin natin yung voltage is equals to P divided by I. So yan yung formula. So kahit paikot-ikutin natin yan, basta tandaan nyo lang si BIR o kaya itong si PIB, mas madali. So gamit yung mga formula na yan ay susubukan natin mag-compute sa actual computation. So meron akong initan ng tubig at malakas sa kuryente ito. Malakas sa kuryente pero mabilis siya makapagpakulo kaya ginagamit ko pa rin. So meron tong rating na 1,850 watts. So yan, 1,850. So meron na tayong given. Unang-una yung power is equals to 1,850 watts. Sunod na given natin is yung ating voltage. Since yung voltage natin, alam naman natin na 220 volts yan. So may dalawa na tayong given, pwede natin makuha yung ating current. So sa formula natin, P equals I times V, divide both side by voltage. So magiging formula is I is equals to P over V. 1,850 watts divided by 220. So approximately magkakaroon tayo ng 8.409 amps. Ganyan yung dadaloy na kuryente sa ating wire. So 8 amps. Ibig sabihin, kailangan yung circuit breaker mo mas mataas sa 8 amps. Tapos kailangan din yung mga pagsasaksakan mo, yung mga convenience outlet mo, or kung may switch ka man, ay may rating siya na 10 amps at least. Kasi kung mas mababa sa 10 amps, pwede ka magkaroon ng electrical faulty wiring dahil 8 amps yung gagamitin mo na appliances. Kapag pangit yung wire na ginamit mo o mas mababa sa 8 amps, 5 amperes lang yung rating, pwedeng masunog yung wire mo at masira yung outlet mo. Kasi sigurado ko yung circuit breaker sa bahay nyo, kung hindi 15 amperes ay 20 amperes ang rating or 30 amps. So imagine 8 amperes yung dadaan sa wire mo tapos 5 amperes lang. Or meron kang octopus connection sa bahay, bukod sa ating water heater, may nakasaksak pa na rice cooker, may plancha, isang outlet lang pinagsasaksakan. So iinit yun. Ibisipin mo 1,850 watts plus rice cooker, plus yung plancha, plus yung aircon. So